Alam mo ba na may sikreto sa pagtitipid na hindi alam ng karamihan? Maraming Pilipino ang iniisip na para umasenso, kailangan nila munang kumita na malaki. Pero ang totoo, kahit malaki ang kinikita mo, kung hindi ka naman marunong humawak ng pera, mahirap pa rin ang bagsak mo. Ang mga mayayaman, hindi lang marunong kumita ng pera. Marunong din sila magtipid at mag-invest ng tama. Kaya kung gusto mo magkaroon ng extra income, makapagsimula ng negosyo, o makapag-invest sa malaking bagay, dapat marunong ka muna magtipid ng pera. Kaya sa video na ito, ibabahagi ko ang tipid hacks na hindi alam ng maraming Pilipino. Mga diskarte na magpapadali sa buhay mo at tutulong sa'yo para mapalago ang pera mo. Hindi ito yung mga tipikal na mag-ipon ng barya o bawasan ng pangmilti mo. Ito yung mga smart at practical na tipid hacks na talagang epektibo pagdating sa finances mo. Sigurado may matututunan kang bago, kaya siguraduhin mong tapusin ang video na ito dahil minsan ang hindi mo alam, yun pa ang pumipigil sa iyo sa pag-asenso. So ready ka na ba? Tara simulan na natin. Tipid hack number 1. Gamitin ang bank hopping strategy. Alam mo ba na hindi lahat ng bangko ay pare-parehas ang interest rate sa savings account? Kung ang ipon mo ay nasa tradisyonal na bangko na nagbibigay lang ng 0.125% interest rate per year, sayang lang ito. Sa halip, maglagay ka na lang ng savings mo sa mga high-yield savings account o sa mga digital banks na nag-aalok ng 3% hanggang 6% interest rates per year. Malaki ang diferensya, di ba? Ito ang bank hopping strategy. Magbubukas ka ng mga account sa iba't ibang digital banks para mapakinabangan mo ang high interest rates nila. Halimbawa, kung may 100,000 pesos kang ipon at inilagay mo ito sa digital bank na may 6% na interest rate, kikita ito ng 6,000 pesos sa loob ng isang taon kumpara sa 125 pesos lang sa regular na bangko. Wala kang ginagawang ekstrang trabaho pero mas lumalago ang pera mo. At hindi lang ito tungkol sa paglalagay ng pera sa tamang bangko. Dapat matutunan mo rin ang time deposit option at promotional interest rates na kadalasang inaalok ng mga digital banks. For example, minsan may mga promo na nagbibigay ng extra 1% interest rates sa unang 3 buwan ng mga bagong account holders. Ito yung mga oportunidad na hindi mo dapat palampasin. Ang sekreto dito ay panatiliing updated ka sa mga offers at i-maximize ang kita ng savings mo. Tipid hack number 2. Gumamit ng envelope budgeting pero digital version. Tradisyonal na ang envelope budgeting, pero pwede mo itong gawing mas modern at mas efficient gamit ang mga e-wallets at online banks. Gumawa ka ng iba't ibang savings account o e-wallets na may specific na purpose. Isa para sa mga emergency fund, isa para sa investment, isa para sa travel, at isa naman para sa negosyo. At tuwing sahod, hatiin mo kagad ang pera mo sa iba't ibang accounts na ito. Kapag gusto mong gumastos sa isang bagay, tingnan mo muna kung may laman ng budget mo para doon. Hindi mo rin ito madaling magagalaw kasi hiwa-hiwalay ang pera mo. Ang strategy na ito ay simple lang pero super effective para hindi mo malustay ang savings mo nang hindi mo namamalayan. Bukod dito, ang ibang digital wallets at banks ay may mga auto-transfer features kung saan pwede mong i-schedule ang paglipat ng pera mo sa iba't ibang savings account. Halimbawa, kung gusto mong siguraduhin na every month ay may naitatabi kang pera para sa emergency fund mo, pwede mo itong iset up ang automatic transfer para hindi mo kailangang isipin o makalimutan kada sahod mo. Mas madali ito pero napaka-epektibo. Tipid hack number 3. Buy in bulk sa tamang paraan. Laging sinasabi na buy in bulk para makatipid, pero hindi naman ito laging totoo. Minsan, mas malaking gastos kung bibili ka ng sobra at masisira lang ito bago mo pa magamit. Ang sikreto, bilhin lang ang madalas mong gamitin at hindi yung madaling masira. Halimbawa, kung mahilig kang uminom ng kape, mas tipid kung bibili ka na lang ng isang pack ng ground coffee kaysa naman bumili ka ng sachet kada araw. Sa grocery, mas matipid kung bibilhin mo ang mga rice, toiletries at cleaning supplies in bulk kaysa sa tingi-tingi. Basta iwasan ang mga perishable items tulad ng gulay, prutas at karne kung wala ka naman tamang storage kasi masasayang lang ito. Isa pang teknik dito ay group buying. Kung may mga kaibigan ka o pamilya na gusto makatipid din, pwede kayong mag-ambag-ambag para bumili ng maramihan at hatiin ang mga gastos. Halimbawa, kung gusto mong bumili ng 50 kilos na bigas sa mga wholesaler, mas mura ito per kilo kaysa naman sa mga retail price sa supermarket. Tipid hack number 4. Gumamit ng delayed gratification rule. Kapag may gusto kang bilhin, pag-isipan mo muna ito. Maghintay ka ng 30 days bago ka mag-decide. Bakit? Dahil madalas, pagkatapos ng isang buwan, nare-realize mo na hindi mo pala talaga kailangan ng bagay na yon.
Maraming Pilipino ang nabubudol sa mga online shopping, nakikita lang kasi nila na sale at limited stock, then boom, check out na kagad. Pero kung i-apply mo ang delayed gratification rule, masasanay ka na maging mas mindful sa paggastos mo. Isipin mo rin ito, kung ang isang item ay gusto mo lang pero hindi naman talaga kailangan, hindi ba mas mabuting ilaan mo na lang ang pera mo para sa mga mas importanteng bagay? Sa halip na bumili ng bagong cellphone kahit maayos pa naman ang luma, bakit hindi mo na lang gamitin ang perang iyon para makapag-ipon at makapag-invest o makapagsimula ng isang negosyo? Minsan, ang pagiging wais sa maliit na gastos ay nagiging daan para makabuo ka ng malaking ipon at mas asansadong buhay. Tipid hack number 5. Mag-set ng no-spend challenge. Subukan mong wag gumastos sa loob ng 1 linggo maliban na lang sa mga pagkain at basic needs. Ang goal nito ay i-challenge ang sarili mo na hindi bumili ng mga bagay na hindi naman talaga kailangan. Kapag ginawa mo ang no-spend challenge, mas magiging aware ka sa mga gastusin mo at matututo kang mag-prioritize. Minsan kasi, hindi natin namamalayan ang maliliit na gastusin tulad ng pag-order ng pagkain, pagbili ng soft drinks, o pag-commute gamit ang mas mahal na transportation app. Pero kung magiging conscious ka sa mga ito at susubukan mo magtipid kahit 1 linggo lang, makikita mo kung gaano karaming pera ang pwede mo maiwasang gastusin. Pwede mo rin gawing monthly ang habit na ito. Halimbawa, every first week of the month, wala kang gagastusin maliban na lang sa necessities. Ang matitipid mong pera ay iyon ang pwede mong idagdag sa emergency fund mo o pangsimula mo ng isang side hustle. Tipid hack number 6. Alamin ang break-even point ng gastos mo. Bago ka bumili ng isang bagay, itanong mo muna ito sa sarili mo. Makakatulong ba ang gastos kong ito? O kaya naman, mababawi ko ba yung pinambili ko dito? Ang tawag dito ay break-even point. Ibig sabihin, ilang araw o ilang gamit bago mo masulit ang binili mo. Halimbawa, kung gusto mong bumili ng air fryer worth 5,000 pesos, kung dati ay gumagastos ka ng 150 pesos sa fast food araw-araw, tapos kapag nagka-air fryer ka, magiging 50 pesos na lang ang kada kain mo. Then, 100 pesos ang matitipid mo per day. Ang ibig sabihin, in 50 days, mababawi mo na kagad ang 5,000 pesos mo at after nun, puro savings na ang kasunod. Gamitin ang mindset na ito para iwas impulse buying. Huwag basta bibili ng mga bagay dahil lang sa sale ito o uso. Mag-isip ka muna kung makakatulong ba ito sa buhay mo o dagdag gastos lang. Kaya kung pipili ka ng mga branded na sapatos versus sa matibay na work shoes na pang araw-araw mo, doon ka na lang sa mas may balik. Dahil ganyan mag-isip ang matalinong nagbabudget. Ang tunay na tipid ay hindi lang basta mura, dapat may balik, may silbi, at may long-term value. At ayan ang mga tipid hacks na sigurado magpapalakas ng ipon mo at magbibigay ng mas maraming pera para sa mas importanteng bagay tulad ng negosyo, investments, o kahit dream travel mo. Tandaan na hindi lang sa laki ng kinikita nakasalalay ang pagyaman. Nasa diskarte mo rin ito kung paano ka gumastos at mag-ipon. At kung nagustuhan mo ang video na ito, i-share mo naman ito sa mga family at friends mo para matulungan mo rin sila mag-ipon at maging mas financially smart. I-comment mo rin kung alin sa mga tipid hacks na ito ang gusto mong subukan kaagad. At huwag mo na rin kalimutan mag-subscribe para sa mas maraming wise money tips. At ikaw ba, ano pa yung mga tipid hacks na hindi alam ng maraming Pinoy na ginagawa mo na pero hindi ko nasabi sa video na ito? Type mo naman sa comment section below. At kung mahilig kayo sa mga videos tungkol sa pera, motivation na business, like and share nyo lang ang video na ito at kita-kita po ulit tayo sa mga susunod na video.